Nathan's POV. Seems like sumusunod ang lahat sa mga plano natin na, Olivia said. Napangiti ako. Tama siya. Hindi ko akalain na pagkatapos ng 4 na taon na wala na si Ariana at si Kayron ay makakabalik pa sila. Kaya nga sa totoo lang mahirap. Ang hirap suyuin si Ariana. But last night alam ko, ramdam ko na mahal niya pa ako. Naalala ko kung paano kami nagsalo ng halik kagabi. Oo, just kiss. God knows how much I want to take her pero nagpigil ako. Ayokong isipin niya na yun lang ang gusto ko sa kanya. I've been celibate for 4 years. Ano ba naman yung ilang weeks pa na pagtitiis hanggang maayos namin ang lahat? Tama nga si Gerald, mahal ka pa ni Ariana. Sa totoo lang, hindi ko naiintindihan kung bakit yung ginagawa ito. Alam niyo naman hanggat maaari ayoko na magkabalikan pa kami. Oo, sa 4 na taon na yon nakita ko kung gaano kasaya si Ariana. Ako mismong natakot na baka kapag nagkabalikan kami, masaktan ko na naman siya o di kaya masaktan siya ng mga taong galit sa pagsasama namin. Iniisip mo talaga na mas okay kapag malayo na kayo sa isa't isa? Carissa asked. I sighed. Tama, ganun nga ang iniisip ko. Oo, ewan ko nga ba dyan sa ex-fiancé mo na si Gerald? Gumaganti ata ang loko. Lumalayo na nga ako, siya naman ang promotor ng paglapit ko ulit kina Ariana. Gerald knows everything that had happened when Ariana left. Nahanap ko naman agad sila Ariana noon or siguro mas magandang sabihin na sinabi sa akin ni Gerald kung nasaan si Ariana. Gusto siyang suyuin noon si Ariana. Handa na ako magmakaawa, but I found something about Angela's death. Sira ka? Di naman sa ganun, sumunod ka na lang. Tumawa ito at saka nilantakan ng cake na tira kahapon. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala naman akong choice. Mamaya pati si Chloe ilayo pa sa akin. Sagot ko at saka kumain na rin ng cake. Sabay kaming napatingin sa taas nang marinig namin ang kalabog. Hindi mo ba napapaalis yung pusa dito? Hindi pa. Ilang beses ko nang niligaw kaso balik ng balik. Saka ko binilisan yung pagkain ng cake. Bilisan mong kumain, Carissa. Kailangan ko ayusin yung dinner date namin mamaya ni Ariana. Akala ko ayaw mo magkabalikan kayo. Pangaasar pa ni Carissa. Oo na, ayoko. Pero alam mo na walang kwenta ang buhay ko kung wala si Ariana. Kaya kahit sinasabi ng utak ko na wag na, susugal pa rin ako. Makasama ko lamang siya. Pwe, corny mo. Magsulat ka kaya ng stories, tiyak sisikat ka. Tsaka to tumawa ng malakas. Umiyak ako saglit sa kwarto para silipin si Ariana. Tulog pa si Ariana kaya nag-iwan ako ng note para sa kanya. Seeing her sleeping on our bed makes me so damn happy. Napakatagal kong natulog na mag-isa dito. Kahit masakit, tinanggap ko na noon na baka hindi kaming para sa isa't isa. Naging masaya siya nung wala na kami. Nung wala na akong koneksyon sa kanila. She found her old self. Bagay na nawala nung maging mag-asawa na kami. So I questioned myself, am I worthy for her? Nasaktan ko siya, napabayaan. Kaya anong karapatan kong makipagbalikan? Bukod doon, kailangan kong lumayo noon kay Ariana para masiguradong ligtas sila. Nalaman ng mga investigador kung sino nag-utos sa 2 taong nanloob dito sa bahay nang wala ako, and they found out that it's a man whose name is Arturo De Leon, Sr., the father of Arturo Heron Jr., who is Ariana's ex-boyfriend. Ang utos magnakaw at kahit papaano, pagbabantaan si Ariana ng gabing yon bilang paunang hakbang. Ngunit hindi sinasadya, nabaril si Angela nung gabing iyon. Pero hindi pa natatapos doon. With the help of Gerald, nalaman niyang hindi pala nakontento si Arturo. Sir, matapos na mahuli at maipakulong ang unang taong inutusan niya, he hired again 2 new people para saktan, or rather, patayin si Ariana. And when we tried to dig deeper about the case, galit pala si Arturo na nakapag-asawa si Ariana at may anak na. Samantalang ang anak nito na hiniwalayan niya ay nabaliw at kalaunan nagpakamatay dahil sa depresyon mula sa paghihiwalay nila ni Ariana. Arturo Jr. was Ariana's boyfriend bago nagtapos ng college si Ariana. Obviously, Ariana thought that Arturo took the breakup positively pero hindi pala. So, I had to stay away from Ariana. Kailangan na malayo siya sa isipan na lang si Arturo Sr. na hiwalay na kami. Dahil kung ipipilit ko pa na magsasama kami, mapapahamak lamang siya. Mabuti na rin yung magpakalayo-layo si Ariana para naman hindi siya matuntun man ni Arturo. Mahirap, masakit. Mabuti pa ako na lang ang masaktan. Masiguro ko lamang na okay siya.
The case looked less than a year para matapos. Arturo Sr. just went to jail. Akala ko noon pwede ko na siyang balikan, pero mali na naman. May nangyari pa ulit pagkatapos noon. Sumuko na ako. Nakontento na ako sa pagbibisita ng Tarlac. Makita ko lang sila sa malayo, okay na ako. Masaya na ako. At kahit nung napapansin kong nahuhulog ng loob ni Ariana kay Gerald, hindi pa rin ako kumilos. Ang sabi ko sa sarili ko, she deserves to be happy. Kahit masaktan ako ng paulit-ulit, maging masaya lamang siya, gagawin ko, hahayaan ko. Pero ngayon na si Gerald na mismo ang nagsabing makipag-ayos na ako kay Ariana, nagdadalawang isip man sumunod na ako sa lahat ng suggestion nila. And when I had a chance to touch Ariana, kahit na ang dulo lang ng daliri niya, sabi ko sa sarili ko, wala nang atrasan. Kahit pa mamatay ako, hindi ko nahahayaan na malayo sila ni Ariana sa akin. Sila ang buhay ko. Kung wala sila, parang pinatay na rin nila ako. At ngayon nga, tulad ng sabi ko, susugal ako ulit. I will propose to her. Hindi ako sigurado kung gusto niya pang magsimula ulit kasama ako, pero bahala na. Sabi nga nila Jack, ano ba naman ang gagawin ko? Kung kahit kaunting porsyento, baka pumayag siya. Her friend Carissa and I prepared the whole place for tonight. Ako mismo nagluto ng paborito niyang ulam. Si Karil at Glenda ang bahala sa decorations. Si Carissa ang naghanda para sa tux ko at sa damit ni Ariana. Iniwan ko rin yon kanina sa bahay. Jack gave us the ring and even hired the music band for this event. Hindi ko nabigyan si Ariana ng ganito noon. I just proposed to her in a restaurant. I remember that she even cried when I proposed to her. She said she was happy na niyaya ko siyang magpakasal. Halos 4 na buwan pa lang kami magkakilala noon. Ariana is known for being simple kaya inakala ko noon na pati proposal sa kanya ay dapat simple lang. But things have changed now. She has changed into a very sophisticated woman. Gusto ko na tumbasan iyon at at the same time, gusto kong bumawi sa kanya. Sa lahat ng mga pagkukulang ko. When it's already 6:30 p.m., nag-ready na ako. I took a bath in my suite and got dressed. The dinner is at 7:30 p.m. Ayokong malate. Ayoko siyang paghintayin. This time, ako naman ang maghihintay sa kanya. At exactly 7:10 p.m., nasa gazebo na ako. I am having cold feet. Grabe ang kaba ko. Hindi ako mapakali. Relax man, magugustuhan niya to. For sure, sabi ni Jack. Tinapik niya ang balikat ko at saka umalis. Ngumiti naman sa akin si Karil, Glenda at Carissa. Both of you deserve to be happy. Carissa said. 7:25 p.m. Sana kaya siya? Malapit na kaya siya? Upo tayo ang ginagawa ko. 7:40 p.m. Shit! Wala pa siya. Nasaan na siya? Diba, hindi niya kaya nabasa yung note? O baka may nangyari ng masama sa kanya? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari na namang masama sa kanya. Our friends were alternately calling her. But she is not answering. Ano bang nangyayari? Ariana, nasan ka na? 9:30 p.m. Still no sign of Ariana. I am sorry, Nathan, Glenda said. I smiled bitterly. She won't come anymore. Pupuntahan daw ni Ariana si Kayron kanina kay Gerald. Sabi niya may pupuntahan lang daw sila. But she did not call or answered Gerald's messages and calls after that. Jack said. Tumayo siya at nagsimulang maglakad, papalayo sa lugar na iyon. Ganito din ba kasakit yung nararamdaman niya nang hindi ako dumating ng gabing iyon? I looked up and I saw how dark the sky is. Wala man lang star, parang uulan pa nga. Tila nakikisabay sa kabiguan ko ngayong gabi. God! Hindi pa ba sapat yung mga paghihirap ko para maging worthy ako kay Ariana? Hindi pa ba sapat yung mga sinakripisyo ko? Ano pa ba ang kulang? Nangingilid na ang mga luha ko sa aking mukha. Nakakatawa, wala man lang dumaan na isang araw na hindi ako umiiyak. Ariana, ano pa ba ang kailangan mo sa akin para manatili ka? Hindi ko ba nilinaw sa sarili ko na kailangan kita? Na mahal kita? Kung ganito rin lang pala, bakit pa ako nabuhay? Bakit pa ako nagising ulit? Dahil hindi ko na kaya ang sakit na to. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ibigay kasi alam ko, binigay ko ng lahat. Kinuha niya na ang lahat sa akin. Ariana's POV. Ariana, see you later tonight at 7 p.m. in our favorite place. I love you.
I smiled bitterly. This note looks sweet. Kung hindi ko alam ang nangyayari, I might have jumping for joy now, but I know better. Mom, you're crying. Pinunasan kong luha ko na ipaalam sa akin ni Kayron na umiiyak na naman ako. Napapagod na ako kakaiyak, pero ang tear glands ko hindi pa. Aba, kotang-kota na. Masakit na rin ang talukap ng mga mata ko kapupunas ko, pati nga cheeks ko eh. Wala talagang magandang naidudulot ang muli naming pagkikita. I am not, anak. Napuwing lang. Matulog ka muna, okay? Kakain tayo ng chocolate cake mamaya. Hinalikan ko siya sa cheeks at hinila papalapit sa akin. 2 weeks na kami dito sa Zambales. Nag-file ako ng indefinite leave mula sa pinagtatrabahuhan ko and I am so lucky that it was granted. Mabuti nilang magandang records ko sa company kaya nag-grant din. Kailangan ko lang to. Kailangan kong pag-isipan at pagalingin ang aking puso. At hindi ko pa rin matanggap na nagtiwala ako sa kanila. Sa sobrang tanga ko, nahulog ako sa bitag nila. Paano nila ako nagawang lokohin? Inasahan kong gagawin yun ng Nathan at Carissa, ngunit hindi si Gerald. Sa loob ng 4 na taon, nagtiwala ako sa kanya. Gusto ko sanang pakasalan siya dahil sa sinabi niya na mahal niya ako. Pero hindi rin pala. Ito ay bahagi lamang ng laro. At sa kasamang palad ng laro ay tungkol sa pananakit sa akin. Ganoon ba talaga ang kapalaran ko? Ang paglaruan at masaktan. Ang gusto ko lang noon mahalin at respetuhin, ngunit tila hindi mangyayari ito. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit niyo ginagawa ito. Alam niyo naman hanggat maaari, ayoko nang magkabalikan pa kami. Iniisip mo talaga na mas okay kapag malayo na kayo sa isa't isa? Oo, ewan ko nga ba dyan sa ex-fiancé mo na si Gerald. Gumaganti ata ang loko. Lumayo na nga ako, siya naman ang promotor sa paglapit ko ulit kina Ariana. Sira ka? Hindi naman sa ganun. Sumunod ka na lang. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala naman akong choice. Mamaya pati si Chloe ilayo sa akin. All the while nakatayo lang ako malapit sa kanila. Narinig ko sila ng malakas at malinaw at sa sandaling iyon naging malinaw ang lahat. Tinutulak ako na Gerald na makipagkasundo kay Nathan. Sa pagiging mabait ni Carissa at biglang sumulpot sa Nathan pagkatapos ng 4 na mahabang taon. Lahat ng mga bagay na yon para lang saktan ako sa huli. Pasasayahin ako kunwari pero sa huli sasaktan din pala ako. But for what? Sa pagkakaalam ko wala ako nagawang kasalanan sa kanila. They were the one who hurt me. Pero bakit ngayon ako ang ginaganito nila? Hindi pa ba sapat na nasaktan ako noon? Hindi pa ba sapat na namatayan ako ng anak? Ano pa ang gusto nila? Makita akong gumagapang sa sakit? Sa pagkabigo? Nagtiwala ako kay Gerald. Nagsimula naman ako magpatawad at magtiwala ulit kay Nathan. Pero hindi ko dapat ginawa yon dahil binigyan ko sila ng pagkakataon, nasaktan ako. At ngayon nagtagumpay sila. I am hurt as hell and I am afraid na baka isumpa ko ngayon ang salitang love. Hindi ako naniniwalang magiging masaya ka kapag namahal ka. Sabi nila kapag nasaktan ka, huwag mag-alala kasi magiging masaya ka rin sa huli. Bakit ako? Naging masaya ako pero ang huli nasaktan ako. Bakit baliktad yung flow sa case ko? May mali ba sa akin? O sadyang hindi ko destiny ang maging masaya? Lumabas ako ng kwarto matapos kong mapatulog si Kayron. Pero sana hindi na lang ako lumabas. Naaasar lang ako na makakita ng isa pang hindi inaasahang bisita. Hindi ka pa rin makikinig? Karil, hindi ko maintindihan kung bakit gusto niyo ako makausap. The last time that I checked your loyalty was with Nathan. So anong ginagawa mo dito? I said smugly. Naiinis na rin kasi ako kasi sa Jack, Glenda and even Carissa and Gerald have alternately visited me here. All for one reason and that's to talk to me na tinanggihan kong lahat. What's the point? Kung iniisip nilang papalit lang ako ulit, hindi na. I am not as stupid as what they think. Once is enough, twice is too much. Kapag nagpakatanga ulit ako, magbibigti na lang ako. Wala kay Nathan ang loyalty ko. I won't waste our friendship for more than a decade para lang sa isang lalaki. Hindi ako tanga, Ariana. Natigilan ako sa sinabi niya. I won't travel all the way from Metro just to be ignored. Mag-uusap tayo sa ayaw at sa gusto mo. Matigas niyang sabi. Alam ko hindi siya papapigil. Humugot ako ng malalim mabuntong hininga. Sige, makikinig ako. For the last time, makikinig ako. Tumango ako sa kanya. Let's talk in another place. Agad naman siyang sumunod. Nag-convoy kami papunta sa isang restaurant sa malapit. Ayoko marinig nila tatay yung pag-uusapan namin. Ayokong idamay pa sila sa kamalasan ng buhay ko. We entered a restaurant and when we're done ordering our food, nagsimula na ako magsalita.
So, what do you want to say? Go back and forgive Nathan, she said straightly without even blinking. For some moments, nagulat ako. Hindi ko talaga inaasahan na ganito niya sasabihin ang gusto niyang sabihin. Uminit bigla yung ulo ko. Ano to? Gaguhan? Wow! Tatawa na ba ako, Karil? Kasi hindi nakakatawa. Mahirap nang tanggapin na parang kinakampihan na si Nathan tapos ito pa? Ipagtutulakan niya pa akong patawarin si Nathan? Hindi kita pinapatawa, Ariana. Papaintindi ko sa'yo na karapat dapat si Nathan sa pagpapatawad mo. Medyo mataas na rin ang boses nito. And why should I? Karil, he cheated on me. Namatay ang anak ko nang dahil sa kanya and now he lied to me again. Wala nang dahilan para patawarin ko pa siya. Pakiramdam ko uminit na naman ang mata ko. Lahat ng tao sa paligid ko parang di ako naiintindihan. Alam ko yan. Wala nakakalimot ng mga bagay na yan. Then tapos. Bakit mo ako pinipilit na patawarin siya? I cut her off. Hindi ko sila maintindihan. They're all giving me riddles. Kung gusto nila na patawarin ko si Nathan, edi sana, bigyan nila ako ng sapat na rason. You know how much Nathan brought pain in me. Kung siguro naranasan niya kahit kalahati lang na naranasan ko, pwede pa. Kaso hindi eh. Nagpapakasarap siya sa buhay niya sa loob ng 4 na taon. You really think nagpakasarap siya sa buhay niya nung umalis ka? Sabi ni Karil sa mahinang boses. Nakita ko ang nakakuyom niyang kamao. Oo. Pagkatapos ay ipaliliwanag sa akin ng oras na umalis siya sa kanyang trabaho dahil kailangan niya ng maraming oras dahil sa paulit-ulit na pagbalik niya ng Tarlac para lang makita ka. Yung parang 15-minute drive lang papuntang Tarlac sa sobrang dalas ng pagbisita niya doon. Tuloy-tuloy na sabi niya, What are you saying? Nathan went to Tarlac? When? How? Hindi ka man lang ba nagtaka kahit minsan? Saan nanggagaling yung araw-araw na chocolate cake na alam mong sa metro lang mabibili? Yung gigising ka sa umaga may 3 bote ng fresh milk sa doorstep mo? Yung bago ka magbayad sa doktor for your prenatal check-up, nabayaran na? Yung mga boxes na gamit ng bata bago ka manganak? Si Nathan? I can't believe this. Siya ang gumawa noon. Ang alam kong gumawa ng mga yon ay si Gerald. He never corrected me for thinking that it was him. Imposible. Paano? Yes, Ariana. Siya nga. And remember when you gave birth? You underwent a cesarean section dahil hindi mo kayang manganak ng normal. Who do you think paid for it? Ariana, it was not Gerald. It was Nathan. I was tongue-tied. Hindi ko alam na ginawa niya ang mga yon. Pero bakit hindi niya ako nilapitan? Of course, Ariana, he won't. Malaki ang kasalanan niya sa'yo. Ang paggawa ng mga bagay na yon hindi magiging sapat upang mabayaran ang lahat ng sakit na aking naranasan. I never said that he should do that. You think that's enough? Umiling si Karil at bumuntong hininga. Hindi sapat yon. Hindi naman siya naghirap nun eh. Umiyak ba siya tulad ng pag-iyak ko? Hindi naman. Ariana, Angela's death was somehow planned. Napamaang ako. Kanina si Nathan ang pinag-uusapan, ngayon naman si Angela. Alam nating nilooban kayo noon at aksidenteng nabaril si Angela, pero ang totoo, ang panloloob na yon ay utos ni Arturo de Leon Sr., Father of Art. Halos tumawa ang mata ko sa narinig ko. Nakinginig ang kamay kong nakahawak sa baso. Art is my ex-boyfriend. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil hindi ko makitang sineseryoso niya ang buhay niya. Ayoko magpakasal sa isang taong walang direksyon ng buhay. Paano? It was all planned, Ariana. Nalaman niyo rin na Gerald at Nathan kaya kailangan nilang lumayo ka sa metro. Nagpakamatay si Art dahil nakipaghiwalay ka sa kanya. Yun ay ayon sa tatay niya. Napahinto siya. Parang sasabog ang ulo ko sa mga nalalaman ko. Ariana, ang kanyang ama ay demonyo sa pagpatay sa iyo o pananakit sa iyong pamilya. Maaaring masaktan ka nito pero umuwi man si Nathan ng gabing yon, I don't think Angela would not die. They are after you and your whole family, Ariana. Lalo na kayong dalawa ni Angela dahil ikaw, sinisisi ng tatay niya kung bakit nagpakamatay ang anak niya. Nanginginig ang buong katawan ko sa naririnig ko. Ibig sabihin ba kasalanan ko kung bakit namatay ang anak ko? Did I push her to her death? Ako ang may kasalanan, hindi si Nathan? Why didn't they tell me about it? Nahihirapan akong huminga. Bakit hindi nila sinabi? I could have done something. Nagpa siya si Nathan na huwag sabihin sa'yo. Sinabi niya na mas mabuti kung wala kang alam tungkol dito. Baka raw sisihin mong sarili mo. True to his word, ngayon palang sinisisi ko na ang sarili ko at isa pa, mas magandang nasa malayo ka para daw ligtas ka. Hindi raw bilang siya ang pagbalingan ng galit ni Arturo, wag lang ikaw. Anong nangyari?
I asked. Nahuli naman na si Arturo Sr. pero hindi ganoon kadali. It took the case for about a year to finish. Nahuli nila noon si Arturo pero makalipas ang ilang araw, nakatakas siya. Napatigil si Karil at tumingin sa akin na parang di niya alam kung itutuloy pa ba niya o hindi. What happened after that, Karil? Tell me. Pakiramdam ko kailangan kong malaman ang mga sumunod na nangyari. I feel responsible for all of it. Dahil kailangan kong malaman ang lahat. Muling nagtakda ng plano si Arturo Sr. This time, hindi lang para patayin ka kundi pati si Nathan. Napatingin sa akin si Karil. Biglang tumigil ang mundo ko nang binasag niya ang impormasyon. Alam ko kung gaano kadelikado ang pamilya ni Art. Nasabi niya na sa akin yun noon. Marami silang pera dahil sa mga illegal transactions ng tatay niya. Kaya kung tutuusin kahit di siya magtrabaho, mabubuhay na siya 10 na magiging pamilya niya. Ngunit hindi ko ginusto ang ganong uri ng pamumuhay. Sinubukan kong himukin siya na baguhin ang kanyang landas. Ayoko magaya siya sa tatay niya dahil totoong minahal ko naman siya, pero hindi nangyari. Dumating sa puntong nasasaktan na ako physically noon, kaya nakipagkalas ako sa kanya. Matapos ang graduation, hindi na siya muli pang nakita. Hanggang sa nakilala ko na si Nathan sa ospital na pinagtatrabuhan ko, and the rest is history. Ngunit hindi ako nagkaroon ng anumang aksidente or kahit anong masasamang bagay na pwedeng mangyari. I felt safe for 4 years, I said. Nakakapagtaka. Kung talagang plano kong patayin ang tatay ni Art, edi sana nahanap nila ako. Kung laging pumupunta si Nathan sa Tarlac noon at kasama na siya sa mga papatayin, paano hindi nila ito nasundan? Tiyak makikita nila ako kung masusundan sila ni Nathan. Ito ay dahil kinuha ni Nathan ang lahat ng pasanin. Hindi ko maintindihan. Papaano? Naguguluhan na talaga ako. Gusto ko nang malaman ang totoo. It was exactly the 3rd month of Quezon. Papunta sa Nathan sa Tarlac noon. That time, he wasn't informed yet about Arturo Sr.'s escape. Plano na rin sana niya makipag-ayos sa'yo. Marami pa nga siyang dalang damit kasi tiyak matatagalan daw ang panunuyo niya sa'yo. My heart is constricting in pain. Hindi ko kailanman inisip na makipag-ayos sa akin sa Nathan. Akala ko nagsimula na siya sa bagong buhay nila ni Carissa. Sinubukan kong mag-move on pero siya, nanatili siyang umaasa na magkakabalikan kami. Ngunit ang mga bagay napunta sa isang masamang paraan. Pagpapatuloy ni Karil. Nakita kong kumarap siya ng ilang beses at namula ang mata niya. Iiyak ba siya? Anong ibig niyang sabihin sa sinabi niya? Si Nathan nang di niya napapansin ng una, sinundan ng mga armadong lalaki. Imagine how excited he was that he could finally start winning you back. Pero hindi niya alam na mapapahamak na pala siya. Horror struck me. Yung peklat sa tummy niya at yung mahinang galos na napansin ko sa ulo niya na magkatabi kaming matulog. Don't tell me nakuha niya sa pangyayaring yon. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas napansin niya ang sasakyan na sumusunod sa kanya. Doon na siya naghinala. Malapit na siya ng Tarlac noon at dahil sa takot niya na baka makita kanila, he went to the other way. Sinubukan niyang iligaw ang sasakyang sumunod sa kanya until he was trapped. My heart was beating loudly. Ayoko marinig ang mga susunod. Ayoko. Tumayo ako at kinuha ang pouch ko sa table. Hindi ko kaya to. Hindi ko matanggap na nilagay ko siya sa kapahamakan. No, I can't. I'm leaving. Mabilis ako naglakad at tumiretso sa car park. I heard Karil calling my name. Pinagtitingin na kami ng mga customers pero wala akong pakialam. Malapit na ako sa sasakyan ko when Karil was able to take a grip on my arm. Where are you going? Tatakas ka rin naman? Anger is written on her face. Natatakot ako pero mas natatakot ako sa mga malalaman ko. Aalis na ako? There is no point of telling that to me. Wala akong kasalanan. Hindi ko ginustong madamay sila. Pilit kong tinatanggal ang pagkakahawak niya sa braso ko. Grabe ang panginig ng katawan ko. Hindi ko kasalanan. Wala akong kasalanan. At ilang segundo lang naramdaman ko ng palad niya na humahampas sa mukha ko. If you don't think na wala kang kasalanan, then why don't you want to listen? For some moment, tuminto ako at tinawakan ang mukha ko. Pero hindi ko lang mapigilan. Humagulhol ako. Alam kong hindi ko kasalanan, hindi ako nag-utos sa saktan siya. Pero ako ang dahilan ng pananakit na ginawa ng tatay ni Art. Sobrang guilty ako. At mas lalo ako na konsensya dahil gusto kong masaktan din si Nathan. To be equally devastated. Ariana, halos mapatay nila si Nathan. Suntok, sipa at tama ng baril, ito'y nakamamatay. Umiling ako. Tinakpan ang tenga ko gamit ang mga kamay ko pero sumisigaw si Karil. Kahit anong takip ko sa tenga ko baliwala, naririnig ko pa rin ang lahat loud and clear.
Kung ang mga tao ay nagsimulang maging di makatwiran, tiyak, sisisihin ka nila. Walang kinalaman si Nathan sa past relationship mo, pero nadamay siya and sadly, masakit man isipin pati si Angela. Tama siya. Walang kasalanan si Nathan at Angela pero nadadamay sila. Parang ako ang pumatay sa anak ko. Parang ako ang muntik na rin pumatay kay Nathan. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Gusto kong saktan ang sarili ko. How could I just stayed in my own misery nang hindi ko namamalayan na may nadamay pala sa kamalasan ng buhay ko? Inila ako ni Karel at niyakap. Hinahaplos niya ang likod ko. Kailangan ko to ngayon. Ang sama-sama ko. Sobra. Don't blame yourself, hindi mo kasalanan. She was trying to calm me down. Alam ko naman yung sinasabi niya, pero bakit di ko matanggap? Bakit pati sarili ko hindi ko makumbinse na hindi ko nga kasalanan yon? Si Nathan, did he get angry with me? I know that he got angry. Kung sa akin nangyari yun, magagalit ako sa kanya. Yung pagkamatay ni Angela, sobra ng galit ko sa kanya. Sa kanya ko sinisi ang lahat. Hindi naman siya ang pumatay kay Angela, pero dahil alam kong pinabayaan niya kami, kaya siya ang sinisisi ko. Sila ni Carissa. He did not blame you kahit nakatiting na galit, wala. Kumawala ako sa yakap niya para makita ang mukha niya. I want to know if she's telling me the truth kasi hindi ko kayang paniwalaan yon. Ako ang nagawa ko siyang sisihin. Siya pa kaya ay mas direkta yon sa akin? Ariana, he always thought that it was just his karma. Kabayaran daw yon sa kasalanang nagawa niya. I closed my eyes. How could Nathan think that way kung nanganib ng buhay niya? Idinamay ko siya sa gulo ko. Ako dapat yung muntik ng mamatay, hindi siya. He loves me, right? Mahal na mahal niya ako, di ba? I find it too hard to say those words. Nasaktan niya ako pero he suffered once more that I have suffered. That's not a question anymore. You know the answer. We all know the answer. Nagbaba ako ng tingin. I feel so ashamed on not trusting his love for me. Nabulag ako sa sobrang sakit ng panuloko niya. Nakalimutan ko yung mga nagawa niya para sa akin. I forgot what he told me before. Ariana, I love you. I really do. Magkamali man ako at madapa, pipilitin kong bumangon para sa'yo. I will try my best to keep this marriage last. At kung sakaling magkamali ako o lumihis ng landas, please, lead me back to the right way. Ipaulit mo ulit sa akin na minahal kita at mahal natin ang isa't isa. Kasi wala na ako ibang gusto pang makasama kundi ikaw. Ikaw lang. Sumuko ako, iniwan ko siya. Pinili kong mabuhay nang di siya kasama. Nagsimula ako ng panibagong buhay na wala siya, pero siya hindi siya bumitaw. Pinilit niyang makabalik sa tamang daan kahit na iniwan ko na siya. Nanatili siya at siyang pumasan sa lahat ng problema. Problema na dapat sabay naming pinasan. Karel, let go of me. Dito ka lang, hintayin mo ako? Pumunta siya sa kotse niya at pagbalik niya, may hawak na siyang envelope. Binigay niya sa akin ang envelope at sinabing buksan ko ito. Karel, ano to? Kung akala ko doon na natapos ang paghihirap ni Nathan, hindi pa pala. Binayaran niya ang lahat ng luha mo. Napakaraming dahilan ang binigay nila para patawarin mo sila, Ariana. Hindi lang yan sapat, sobra-sobra pa. God, how could you allow this to happen? Christian P. Galvez? Sino kaya si Christian P. Galvez? Ano pa ang malalaman ni Ariana na ikakalungkot niya? Sa nalaman, muli na kayang mabuo ang relasyong nawasak nila ni Nathan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.